Magandang araw mga kapodcast! Kayong lahat ay nakikinig sa Salita at Karapatan, na kung saan pag-uusapan natin ang koneksyon ng panitikan at mga isyu ng karapatang pantao. Ako ang inyong host at kasama ko ngayon ang aking mga dalubhasa na sina Nacionales, Alforte at Escobin. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang makapangyarihang akdang pampanitikang dekada 70 ni Luwalhati Bautista at kung paano nito ipinapakita ang kaharasan at paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law. Para sa kaalaman na lahat, at bago natin simulan to, ang dekada 70 ay ito yung isang nobela na sinulat ni Luwalhati Bautista. Dito, pinag-uusapan yung buhay ng pamilyang Bartolome sa gitna ng pamumuno ng dating presidente ng Pilipinas na si Marcos Sr. Dito natin makikita ang epekto ng martial law hindi lang sa lipunan kundi pati sa bawat pamilya. Di ba kung babalikan natin, si Amanda Bartolome, yung lead character, siya ay isang ina na nakakita sa pagbabago ng kanyang pamilya habang pahigpit ang batas ng diktador. Sa dekada 60, maraming uri ng karahasan ang ipinakita. Biruin mo ba naman? Hindi lang sa pisikal ang karahasan dyan, kasama na rin yung politikal at emosyonal. Masasabi natin mas malala pala ang nangyari noon, ano? Oo nga. Tsaka magandang pag-usapan ng topic nito dahil napaka-relevant pa rin ito hanggang ngayon. Yung mga issue noon, malala, pagkakakulong ng walang namang dahilan, torture, tsaka yung pagkawala ng mga aktivista ay paglabag na yan sa karapatang pantao, na hindi lang sa parte ng history, pati na rin may mga consequence sa kasalukuyan. Sige, simulan na natin ang podcast na to So, unang-una na tanong ko sa inyo, para sa inyo guys, ano ang pinakatumatak sa inyo na pangyayari na pinapakita yung kaharasan at paglabag sa karapatang pantao? Para sa akin, yung parte kung saan dinakip at pinahirapan si Jules. Anak siya ni Amanda. Alam naman natin yan. Bakit nga ba? Kasi dahil sa pagiging aktivista niya laban sa martial law. Sabi nga sa akda, dinampot siya ng walang mandamento de aresto at ilang linggo siyang hindi malaman kung nasaan. Dito pa lang sa sentence na to, alam mo na agad, mismo na yan ay paglabag sa karapatan ng isang tao na magkaroon ng due process at kalayaan mula sa arbitrary arrest. Agree ako sa sinabi mo, Mr. Nacionales. Ang nakakatakot pa dyan, hindi lang pala yung chismis lang. Marami talagang totoong tao ang nakaranas na nito noong martial law. Pero kahit naman sa panahon ngayon, may mga balita pa rin ng extrajudicial killings at red tagging ng mga aktivista. Parang nagpapatuloy lang yung cycle kahit wala na namang martial law. Idagdag ko lang na hindi lang physical na kaharasan ang ipinakita dun sa akda. Mayroon ding mga emotional violence. Siyempre si Amanda, bilang ina, naranasan niya ang matinding trauma at takot para sa kanyang mga anak. Sa opinion ko, pinakita dito kapag may state violence, hindi lang biktima ang mga diretsyong nadadampot, kundi pati ang buong pamilya nila. Uy, may point ka doon, Escobin. Pero ngayon, sa tingin nyo guys, paano natin ito may kokonekta sa kasalukuyang panahon? Ano sa tingin nyo ang pinaparating ng dekada 70 sa atin bilang kabataan ngayon? Siyempre, di ba, kahit wala tayo noong panahong iyon, kailangan natin malaman experience nila. Siyempre, kung ako tatanungin, parang warning ito na huwag tayo maging bulag. Ang panitikan, gaya ng nobelang ito, ay nagsisilbing warning sa atin at paalala ng mga nangyari para hindi na ulit maulit. Teka lang, dagdag ko pa. Dapat maging mapanuri at aware tayo, di ba? Hindi porket tapos na ang martial law sa kasaysayan, ay masasabi na rin nating tapos na rin ang laban.
may mga cases pa rin sa karapatan ng mga mamamayan hanggang sa ngayon. Kaya nga mahalaga na pinapahalagahan natin ang panitikan. Kasi isa itong simbolo para ipakita ang karanasan noong panahong iyon. Parang katulad lang ng nobelang sinulat ni Jose Rizal. Dito, nabigyan ng boses ang mga biktima ng karahasan. Dito tayo matututo at nagiging mas mulat sa realidad noon. Ayun na nga bago tayo magtapos, pwede ba natin marinig ang bawat isa sa ating mga refleksyon para sa mga nakikinig? Kung ako tatanungin, ang dekada 70 ay hindi lang nobela na basta lang isinulat, kundi nagbibigay ito sa atin ng aral mula sa kasaysayan. Tandaan nyo to, ang karapatan ay dapat pinoprotektahan, hindi inaapakan. Nice, ang angas ng pagkakasabi mo dun ah. Pero kung sa akin lang, na-realize ko lang na ang panitikan ay may kapangyarihang magmulat sa mga tao. Na dapat, hindi tayo tumahimik kapag may nakikitang mali. Ako naman, naniniwala ako na bawat kwento ng kaharasan ay dapat marinig. Siyempre, bilang isang kabataan, tungkulin nating ipagpatuloy ang laban para sa katarungan at karapatan. At dito nagtatapos ang aming podcast sa Salita at Karapatan. Ang podcast na ito ay hinihanda ni Nalita, Nacionales, Alporte at Escobin. Maraming salamat sa pagkinig at naway magsilbing paalala ang panitikan na ang kaharasan at paglabag sa karapatang pantao ay hindi dapat baliwalain. Maraming salamat bro sa pag-invite sa akin at sa mga nakikinig sa ating podcast. Nawa ang lahat sa atin ay may natutunan at may na-realize sa podcast na to, Yun lang. Maraming salamat po sa pakikinig ng aming diskusyon tungkol sa Nobela 70. Ako po si Mr. Nacionales at salamat din sa mga matatalino na kasama sa diskusyon na ito na sila Mr. Lita, Mr. Alporte at Mr. Escobin. Hanggang sa muli. Goodbye, salamat sa pakikinig. Bago pala magkalimutan, ito ang 2 tanong para sa aming mga tagapakinig. Kung kayo ang nasa panahon ng martial law, ano kaya ang gagawin nyo? At ano ang nakikita ninyo mga karapatan na dapat pang ipaglaban ngayon? Hanggang sa muli! Don't forget to follow for more podcasts like this.